Paglabas sa kanto ng tricycle na yan, bigla itong nasalpok ng paparating na van sa San Nicolas, Pangasinan. Tumilapo ng tricycle. Ayon sa mga pulis, hindi napansin ng tricycle ang intersection kaya nagdire-diretso ito ng takbo. Sasagutin ng driver ng van ang gastusin sa ospital ng sugatang tricycle driver. Gumuho ang lupa sa Halsema Highway sa Atok, Benguet dahil sa walang patid na pag-ulan. Pansamantala nang isinara ang kalsada bilang pag-iingat. Agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH. Nabisto ang mahigit 100 bloke ng hinihinang shabu sa isang bahay sa Imos, Cavite. Tinatayang nasa mahigit 700 million pesos ang halaga nito. 2 ang naaresto. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Inaalam pa kung may mas malaki pang personalidad na sangkot. Sumalpok ang motorsiklong yan sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Patay ang rider. Sugatan naman ang kanyang angkas na nasa ospital pa. Ayon sa mga pulis, parehong walang suot na helmet ang mga biktimang nakainom umano. May hawak pang kutsilyo ang jeepney driver na yan habang inaambahan ang isa pang driver ng modern jeepney na may hawak namang tubo. Pasigaw ding umaawat sa kanila ang konduktor ng modern jeep. Nangyari yan sa Iloilo City matapos umanong magkainitan sa kalsada ang dalawa. Paulit-ulit daw na humarang ang tradisyonal na jeep sa modern jeep. Nagkaayos din ang dalawang driver kalauna. Lumipat sa kabilang lane ang wing van na yan tsaka sumalpok sa kasalubong ng mixer truck sa Leganes, Iloilo. Nasawi ang driver ng mixer truck at isang pahinante ng wing van. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa pang pahinante ng wing van at driver nito. Nakatakdang mag-usap ang kumpanya ng mixer truck at wing van na sasagot umano sa pagpapalibing sa mga nasawi. Biglang nag-spark ang mga kable sa Gilmore Station ng LR2 kagabi. May tumama palang kidlat at dumalo ito sa tinatawag na catenary wire. Naputol ang wire na nagbibigay ng kuryente sa tren. Mabutit nakadaan na noon ang pinakahuling tren kaya walang nasaktan. Maayos naman kaagad ang kable. 2 bagyo na ang tinututukan ngayon ng Pag-asa. Bukod sa bagyong Hiner, nakapasok na rin sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen. Nakaupo at naglalaro sa cellphone ng babaeng yan nang lapitan ng 2 lalaki sa binaril sa ulo. Nangyari yan sa Cebu City kagabi. Dead on arrival ang biktimang dating OFW. Droga ang isa sa tinitignang motibo sa krimen. Arestado na ang mga suspect na walang pahayag. Biglang lumipat sa inner lane ng motorsiklong yan at nabundol ng pulang kotse sa Talisay City, Cebu. Sumemplang ang motor at tumilapon ang angkas nito. Sa kaparehong lugar, isa pang motorsiklo ang pumasok din sa ibang linya ang nabundol naman ng pickup. Nagkaayos na ang mga sangkot sa 2 aksidente. Tumirik sa gitna ng umapaw na spillway ang pickup truck na yan sa Alamada, Cotabato. Ilang sandali lang inanod na ng rumaragasang tubig ang sasakyan at halos lumubog na. Hinila ng heavy equipment ang pickup kaya nailigtas ang driver at 2 sakay nito. Nangyari yan sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. 10 bahay ang nasunog sa isang compound sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa kwarto ng isang bahay. Pero hindi pa tukoy ang sanhi nito. Nahirapan ang mga bombero na pasukin ang lugar dahil masikip ang mga kalsada. Mag-aalas 6 ng gabi nang magdeklara ng fire out. Jesus! Biglang may sumabog habang nasusunog ang bahay na yan sa Legazpi City, Albay. Sa lakas nito, may tumilapong debris. Sa investigasyon, LPG ang pinagmulan ng pagsabog. Wala namang nasaktan pero patay ang isang alagang aso. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Bumigay ang hanging bridge na yan sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Nahulog sa tubig at batuhan ang mahigit 40 estudyante at 7 guro na tumatawid noon.
3 sa kanila isinugod sa ospital. Ayon sa mga pulis, papunta sana ang mga biktima sa school intramurals. Posibleng di raw kinaya ng tulay ang bigat dahil sabay-sabay silang tumawid. Nagsapakan at nagsabunutan ang 2 dalagitang yan sa isang plaza ng Leon, Iloilo. Biglang sumunggab ang isa pang babae at nakisabunot din. Natumba ang naka-white shirt na babae at pinagtulungan siyang sabunutan ng iba pa. Sangkot sa gulo ang 7 estudyanteng mga menor de edad pa. Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Leon Police, may hindi raw pagkakaintindihan ng mga dalagita at nagkapikunan. Ipinatawag sila ng pulisya at Municipal Social Welfare and Development Office. Nagkaareglo na rin sila at sasailalim sa counseling. Nagsuntukan ang mga players sa kalagitnaan ng isang basketball game sa Lapu-Lapu City. May naghagis pa ng silya, kaya ang friendship game nauwi sa rambol. Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa gulo. Sinuspindi na rin sila ng Lapu-Lapu City Sports Commission. Inaalam pa ang pinagmulan ng rambol.